updaters, and welcome to my podcast, Updated with Nelson Canlas. Naku, multi-talented ang ating guest today dahil pinatunayan lang naman niya na hindi lang sa dance floor siya reyna. Pagdating din sa aktingan, palaban din to. Naku, kilala ko to eh. Lalo na yung mga pagganap niya do sa karakter niya ngayon sa isang serye. Ladies and gentlemen, welcome my very, 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 very good friend, Rochelle Pangilinan Solina. Yay! Ako din. Grabe naman. Huwag po kayong magugulat ha. Huwag kayong magugulat kasi si Rochelle, pag nagkukwentuhan kami minsan nakakalimutan ko. Kahit na interview, tinatawag ko siyang Be. Oo. Sorry na. Oo, kasi di ba parang sex bomb 20 years ago. Oo eh. Yun na talaga yung tawagan namin. Di na natin. Ikaw ang nauna kong Be bago si Art mo. Oo nga, no. Wala pa si Art sa buhay mo, no? Hello? Wala pa. Oo. Bibig mo. Teka, una kong gustong pag-usapan, syempre, hindi naman mawawala sa usapan to, yung sex bomb. Kasi ito talagang, hanggang ngayon, parang hilig pa rin ng taong pag-usapan pag nakikita ka yung sex bomb. Yung kung ano yung nangyari sa sex bomb, kung ano yung nangyayari nung time na yun. I'm sure, and I'm pretty sure, enjoy mo yung panahong yun. Oo naman, Be. Grabe naman. As in, kung may babalikan ako ngayon, yun yung panahon na gusto kong balikan. Kasi kahit na puyat na puyat kayo, no? Araw-araw. Oo, susulitin ko yun. Kasi dati sa totoo lang, di ba, hindi ko siya na-appreciate masyado. Kasi mas more on pagod. Tapos, yun nga, hindi namin alam na sikat na kami. Yung gano'n. Kasi hindi mo alam eh. Kung pag may nagpapapicture, iyo akong papapicture. Picture kayo dyan. Picture ng picture. Gano'n. Picture ng picture. Pero, ikaw ang sinasabing ikaw ang sinasabi nung, if I remember it correctly, ikaw ang sinasabing the Beyonce of the group. Oh my gosh. Thank you. Thank you, Beyonce. Siguro dahil panapan ako ni Beyonce, Be. Dati. As in, lahat ng pati yung mga buhok-buhok niya, super fan ako. Lahat ng concert niya na pinapanood ko lagi sa mga pag may pinapanood ko. May YouTube na nun ha. Oo, meron na. Tapos yung pinapanood namin lahat ng concert niya sa di ba may mga concert siya, yung mga MTV niya. Yon, pinapanood namin nila Ira. Si Ira naman ng Britney Spears, ganyan. May mga kanya-kanya kaming mga gusto. Pero kasi iba yung pitik mo no? Kayong mga dancers ang nakakaintindihan nun eh. Yung pitik. Talaga ba? Alam mo, ang nakakatawa sa sex bomb, kahit anong mangyari, isa lang kami ng, isa lang kami ng indayog. I mean, isa lang kami ng ng galaw. Oo, ng rhythm. So, kahit hindi kami nag-rehearse, kahit impromptu na sayaw, sabay-sabay talaga kami. Nung time ba na yun, naramdaman mo na ikaw yung alpha ng grupo? Parang, oo. Parang ikaw yung ate, no? Ko. Ikaw yung, ate. Pag may nag-aaway, wait, ba't kayo nag-aaway? Yung ganun. Oo. Tsaka sumbungan sila. Ate, kinuha yung makeup brush ko. Ganun. Ate, siya nauna eh. Yung ganun. Anong madalas pinag-aawayan ng sex bomb nun? Simple, yung mga ganun. Hairstyle, kasi meron kaming rule dati sa Itbulaga na kung sino mauna, siya magdi-decide kung anong buhok namin. Kulot, straight, mga ganun. So, minsan may sabay na dumarating, tapos ako nauna yung ganun. Tapos away na siya ng malala. Ako dati, ayoko ng ganun eh. Siyempre, kanya-kanya kami ng lugar kung saan kami lumaki. May ako, laking Malabon. Si Mia, laking Nabota. Si Ira, laking Tondo. Iba-iba, di ba? So, siyempre, kanya-kanya ng ego yan. Kanya-kanya ng pride. Di ba? Lahat yan, matatapang. Wala. Butangera lahat. So, ako bigla na lang mamumukol ako ng boots ko, anong mahawakan ko. Kasi ang dami nila. Ang dami nilang kakastiguhin, di ba? Dumating na sa time na nagsasapakan kayo. Ay, hindi naman. Nanapak kami ng iba. Alam ko yan. Ano ba yan?
Alam ko Tsaka yan. yung proud ako, di ba? Proud ako sinabi, nanapak kami. Nanapak kami. Hindi, kasi di ba, pag mag-e-explain ako. Sige, explain mo yan. Galing sa'yo yan. Di ba pag may show dati, di ba ang show ng Sex Bomb, south to north, north to south. So biyahe-biyahe kami. Ang tulog lang namin sa biyahe. Siyempre kakatukin ka pagising mo, kayo na o kami na. Tapos one lane lang kami. Kadalasan, yung van na sinasakyan namin, hindi nakakapag-park malapit dun sa stage. So, susuungin namin yung dami ng tao. So, nung kasikatan ng Sex Bomb, syempre, babae kayo, ang tinatakpan lang namin, yung mga private part namin. So, tapos dikit-dikit. Kailangan nakadikit yung harap ko dun sa likod nung nasa unahan ko. As in, dikit-dikit, ikaw pwede maghiwa-hiwalay. Minsan may mga nakakalusot na kamay. So, nakaganon lang kami. So, makikita mo lahat yun, yung mga makakalusot. So, pag may nakalusot na gano'n, na iba yung papunta, iba yung dito di ba? At saka parang kamay ng lalaki, hindi kamay ng Sex Bomb. Tsaka yung papunta talaga sa private part mo, talagang kukunin mo, didiretsuhin mo talaga ng suntok. Tapos, mabilisan mo lang yung takbo. Ganun lang. Sa mga Sex Bomb ba, sino yung pinaka, competitor mo, yung pinaka-kompetensya mo pagdating sa galing? Ira talaga. Lahat yata. Iba rin yung pitik ni girl di ba? Si Ira lalaki yun Minsan sinama namin yun sa Street Boys, nire-remind namin siya. Basta sa isang comedy bar, sumama siya, parang may sayaw sila. Hala, sabi ko, mukha siyang lalaki. Nire-remind namin siya ni Mia, huy, bakla ka, babae ka. Yung galaw niya talaga, lalaki. Tsaka competitive talaga yon si Ira. I know. At actually, lahat naman kayo yung mga OG. Totoo. Yun ang nagustuhan sa amin ng tao, no? Yung wala kami inuurungan. Oo, yung parang kompetensya kahit na yung within the group. Pero yung kompetensya na yun, may understanding kayo na para mapaganda yung grupo natin. Oo. Tsaka kahit kami kakarinig namin isa't isa. Diba? Parang wait lang. Galingan wala kami pinapatawa. Hindi, galingan mo. Tignan natin. Wala kayo dyan. Magre-rent ako ng costume. Bala kayo. Eto yung may intrigang tanong. Ano yan? Ikaw ba yung dahilan kung ba't nag-disband ang Sex Bomb? Hindi. Ang bilis sagutin. Hindi kasi yun yung lumalabas na parang... Ay, talaga? Oo, na parang... Kasi 'di ba, ikaw yung unang nagsolo Na parang dahil sa iyo, parang sumunod na yung iba, hindi na buo yung Sex Bomb. So sa tingin mo? I think hindi. Kasi sa naaalala ko, sila yung nagkaroon ng hindi, yung mga bosses yung mga nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan So kami, syempre, susunod lang talaga kami. So nataon lang yung kumbaga ini-level up mo yung career mo? Parang naglabas ako ng baile. 2007 yata. So maaga-aga, alam ko hanggang 2010 ba ang Sex Bomb? Alam ko hanggang 2010 ang Sex Bomb. So maagang parang parang ginawan na agad ako ni Ate Joy ng ganung album. Na-solo mo? Na-solo. Parang ganon. Bago magkaroon ng... How did you feel nung time na yun? Kasi syempre, kayo para kayong magkakapatid Oo, mahirap. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi sanay akong dumating sa isang show na na marami kami, maingay kami, masaya lang kami, naglalaro lang kami. Yung mahirap. Tapos bigla ka na lang, isa ka na lang. Wala ka nang kausap. Nagkaroon ng inggitan ba nung time na yun? Tingin ko naman hindi. Tingin ko wala. Never kayong nag-drift apart ng Sex Bomb? Wala Kaya nga hanggang ngayon pinipilit namin na sana talaga magka-concert kami. Kasi bigla na lang kaming nawala. As in, wala na. Parang ngayon, kunwari today, ayaw na namin sumayaw. Inabot na siya ng 1 linggo. Inabot ng 1 buwan. Tapos taon. Bigla na lang talaga.
Uy, gusto ko As in, yun. wala. Gusto kong makita yun. Gusto kong makita and I'm sure marami kami. Babalitaan kita. Why not, no? Gusto ko yan. 'Di ba? Bago maging lola sex bomb. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko sa mga sex bomb. Sabi ko, ilang taon na lang, tatanda na tayo. Hindi na tayo hanggang ngayon nakakasayaw pa tayo. Sayaw pa tayo. Ano yan, ang dami kasi, hindi na kasi kami grupo ngayon eh. So, syempre kung para sa producer kasi medyo mahal kung solo-solo yung bayan, 'di ba? So, dati kasi makukuha mo kami na isang grupo, parang gano'n. Totoo. Lapatas talaga yung laban. Tsaka talagang, sabi ko nga, nun, iba yung fame ng sex bomb dati. Kasi, dati, mag-CR ka lang. Kahit saan, paglabas mo ng CR, nagkakagulo na yung tao, yung gano'n. Iba ang iba. Siguro ngayon, malaking impact din yung yung SOCMED na mabilis maka-reach out ang mga tao sa mga artista, no? Meron ka bang naaalala na na girl group na pinagayahan nyo sa Pilipinas? Wala, di ba? Japan. Alam ko Japanese. Hindi, alam sa Pilipinas. Ko yung morning. Ay, wala. Di ba wala? Wala akong naalala na Wala. Kasi street boys, ang mga sumikat, diba? UMD. Siyempre, asawa ko, abstract. Charot. Di ba, sama natin yun. Hindi pwedeng mawala yun. Oo. All boys eh. All boys kasi. Kami lang yata yung first female group na ganun yung fame na naabot dito sa... Kasi hindi lang sayaw. Nagkaroon pa kayo ng mahabang serye, di ba? Na 17. Na 27 seasons. Ang taray nun, no? Oo. 27 seasons. Natatawa ako na parang halos araw-araw na tayo nagkikita nun kasi pupunta na ako sa taping, pupunta pa ako sa tapos magkikita pa tayo sa rehearsal doon sa Kamuning. Yung Kamuning na haunted building. Nagpunta ako doon kailan lang kasi nagkaroon kami ng trabaho nila Ate Joy tsaka nila Cheche. Sabi ko, oh my gosh, nag-revdis ako kasi syempre daming ganap doon sa Kamuning building na yun eh. Eto, let's talk about art. Kasi alam mo, ever since naman kahit na nung dating stage kayo, kaibigan ko kayo, and although hindi ko naman alam lahat ng mga nyo, pero natutuwa ako na yung ang positive nung energy nyong dalawa. Simula nung magkaanak kayo, 'di ba? Na iba na yung kumbaga mature level yung pareho kayo. Alam mo, hindi naman kaila sa'yo, 'di ba, na parang chick boy si Art. Yung meron siyang ganung image dati. Oo. Ikaw ba may mga pinagsilosan ka? Dami. Inaway mo? Ay, hindi. Ang bilis, no? Hindi. Oo, hindi. Ganda ko lang inaaway ko si Art. Inaaway ko si Art. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Oo, kailangan nagselos ka. Kailangan. Hindi, kasi it keeps the di ba? Yung, kasi parang pag hinahayaan mo na yung asawa mo, di ba? Tsaka nakakagwapo yun sa kanya, di ba? Kahit na pag nagsiselos din siya, nakakaganda sa akin. Nagsiselos nagsiselos ba siya? Hindi. Hindi, kasi wala namang reason, di ba? Kasi bahay, trabaho ka lang bahay. Oo. Tapos minsan, ang problema kasi, di ba, clingy ako. Yung kunwari sa picture, yung gano'n, naka-clingy, di ba? Tayo nga magkasabay lang tayo, nakahalukip-kip na ako sa... Totoo yan. Clinging ako. So, yun yung lagi niya sinasabi. Huwag kang kapit ng kapit kung kani-kanino. Yung gano'n. Sa akin lang pwede. Oo. Tapos, pag sa kanya, lagi si Shiloh kasi nasa gitna. So, ngayon, inaayos namin mag-asawa na. Nasanay kasi kami si Shiloh lagi nasa gitna. So, inaayos namin ngayon na pag nagmumall kami, dalawa kaming magkatabi. Si Shiloh, hawak niya. So, ako dapat nakakapit sa kanya. Oo, binabalik namin ulit yon kasi nakalimutan namin. How would you describe yourself as a wife? Ikaw ba ay Disney princess, the boss, or traditional wife? Ganun ba?
Ako, traditional wife. Ayan. Ang love language ko, serving luto, laba, linis, yung ganon. So, mas more on traditional. Tapos, hindi ako hindi ako matalak na asawa Talaga? Talaga, be. Talaga, nakakaano ka, ha? Talaga? Talaga doon ka hindi naniwala, 16 years na kayo ni Art. Together. Tama ba? 16 years na kayo together. 16 years na kami. Kasama yung boyfriend. Kasama ang boyfriend tsaka girlfriend. yung kasal. Ano yung... Yeah. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabing secret kasi hindi na secret pag sinabi mo, di ba? Ano yung meron kayo? Kung ba't, yung solid pa rin kayo hanggang ngayon? Siguro sa amin ni Art, siyempre unang-una si God. Hindi nawawala sa amin ni Art yung respect. Yung trust. Siyempre, pag nagselos ka, nawawala yun pero kailangan mo ibalik. Tapos yung love, pinipilit namin talaga. Kasi nung dumating si Shiloh, talagang aminado ako. Ako yung nahati yung attention ko. Tapos siya yung talagang everyday siya nagre-remind, ako yung asawa, di ba? So, I don't want to call it selos, pero somewhat parang gano'n, Oy, wait Parang merong husband selos, gano'n. Kasi nakikita niya na gusto rin naman niya yon na talagang hands-on akong nanay kay Shiloh. Pero syempre, gusto niya meron pa rin kaming dalawa. Hindi na nga kami nakakapag-date. So syempre, parang pagdating niya sa bahay, yung yakapin mo man ako, yung pag dumarating ako, alis ako, hatid mo naman ako. Nagde-date kayo? May mga date night kayo? Ako, pinaplano namin yan, hindi namin maplano. Bakit? Pala tanong yung isa. Where you going? Where are you going? Why am I? Tapos biglang magbibihis na. Sama na ako. Oo, sama ko. Tapos iiyak siya. Ano gagawin namin? Di ba? Parang tapos kahit kausapin siya, tapos hingihan niya kami ng baby sister, baby brother. Ayaw naman kami bigyan ng panahon. pero is it in the pipeline? May plano kayo to have another kid? Gusto namin, pinagpe-pray naming dalawa. As in, syempre medyo malaki na si Shiloh, so nakakausap na, nakakaintindi na. Siya na nga umiinom mag-isa ng gamot niya pag may sipon siya. Alam niya na, 5 ml. Siya na. Total naman matalino ka, ikaw na. Diba? Ikaw na. Siya na kaya mo na yan. sa sarili niya, sinasaksak na. Nung time nga na nabuntis ka, parang, diba, sabi ko talaga, oh my gosh, parang, paano to? Baka hindi ka na makasayaw, alam mo 'yon, 'di ba? Ang dami mong fears noon Pero sobrang happy ka noon because gusto mo talaga magkaroon ng baby Gusto ko talaga. Oo. And as in bago 'yun Oo. And alam mo naman, 'di ba? Patunayan mo that there's life after pregnancy. In fact, 'di ba? Mas nakakasayaw ka after mong mabuntis. Mas sumatawa ko ngayon kasi mas meron akong Shiloh na kailangan may patunayan ako sa kanya na ang mama mo magaling sumayaw. Magaling sumayaw ang mama mo. Pero si Shiloh, 'di ba may pitik din? Iba yung niya na hindi mo na ituturo. Actually, hindi ko tinuro sa kanya yung spaghetti. Wala akong tinurong sayaw sa kanya. Lahat ng sayaw niya, siya lang ang gumagawa. Minsan ko lang siya tinuruan ng isang sayaw kasi hiniling niya, ni-request niya. Yun yung halukay ube. Kanina, sumayaw na naman siya sa harap ko. Tawa ko ng tawa kasi nag-imbento na naman siya ng steps. Meron siyang timing, may rhythm yung bata. Sabi ko talagang genes, no? Talagang kahit hindi mo turuan, no? Kahit hindi mo talaga siya turuan. Parents dancer di ba? Oo, matik sa kanya na, wala pa siyang 1 taon, meron na siyang timing Oo. Nakikita na namin Tapos, nagulat ako, 3 years ago, pinerform niya yung spaghetti, Christmas yun. Proud ka? Na-proud ako, kasi naiyak ka? Hindi ko turuan Tapos sabi ni Art, tinuruan mo ba spaghetti para mag-perform ngayon? Sabi ko, hindi.
Yung pala pinapanood niya ako noon sa pag nag-iit bulaga ako. Totoo. Inaaral niya at saka ang bilis niya Nakakaiyak naman pumake up ng yun. sayaw. Nakakaiyak naman. Di ba may tagapanood ka na ngayon? Oo. Kaya ngayon talaga sobrang medyo ingat-ingat na ako sa mga sayaw ko. Nakakatakot lalo na sa kanya. Sa inyo ni Art, sino yung mas disciplinarian, mas spoiler? Mas si Art yung disciplinarian. Ako yung medyo hindi niya sinusunod. Ikaw yung friend. Ako yung friend. Oo. Ako yung best friend. Oo. Talaga si Art kasi, takot siya Mas gusto ko nga yun Beo, pag gumanon ako. Why? Sobrang smart ng bata ngayon. Super. Hindi ko naiintindihan na kaya niya kaming imanipula. Nag-hi siya kahit sa mga waiter sa mall, lahat na nakasalubong niya, hello, hi, yung gano'n. Tapos kakausapin niya, sobrang ang lakas ng loob ng anak ko. Wala ka noon. wala kaming gano'n ni Art. Hindi talaga, na kami ni Art. Hindi naman sa suplada ka sa personal, pero hindi ka pala kausap. Mahihain kami, nanay ko nga, nagulat nanay ko na artista ang trabaho ko Kasi takot ako sa tao Takot ako sa tao. Wala talaga akong lakas ng loob. Ganun din daw si Art. So, iniisip ko nga baka napaglihi ko siya kay Joe Berry. Hindi kaya. Pwede, di ba? Nung nagbuntis ako sa kanya, si Joe Berry yung kasama ko, yung onanay, yung buong proseso hanggang sa mga nakako, siya ang kasama ko. Tapos pinag-usap ko sila, magka-range sila ng boses. Tapos talagang patalinuhan silang dalawa. Di ba super smart tong si Joe Berry? Oo. So, magpareho sila. Tapos yung range ng boses, tining ng boses pareho. Sabi ko, okay. Baka nga kay Joe Berry ko siya napagbihi. Teka muna, pag-usapan natin si Tia Amalia. Oh my gosh, ayan na siya. Kasi alam ko nakakaarte ka pero iba yung intensity na ipinakita mo doon sa yung kay Tia Amalia. Nung time na hindi pa nagiging comfort woman si Tia Amalia, okay lang Pero yung mga comfort woman scene, lalo na the first time, lalo na yung may anak na pinapalayas niya, napaiyak mo ako, be. Nako, be, yung mga ginawa namin eksena kailan lang. Pag napanood mo yun, lalo kang mamahalin mo yung mag-ina na yun. Si Luisa at si Tia Amalia. Grabe. Siguro rin kasi si Direk Dom, Storycon pa lang. Grabe yung mindset na binigay niya sa akin. Sa amin, actually sa lahat. Tsaka first time kong magkaroon ng ganitong klaseng role. Talaga? Oo nga. Diba? Kasi yung ganito ka-intense. Ganito ka-intense. So, dito talaga ako na-challenge. At na history So, kailangan si Tia Amalia, parang kailangan magawa ko siya na merong ganitong Pilipino. Merong ganitong karakter na nabuhay nung 1940s. Na ganyan, tsatsahinin, yung tsatsanalasing kita, yung pautang. Kasi nung mga unang episodes, nagagalit ako doon sa karakter mo Yehey! Oo. Kasi na parang mukhang pera to. Mukhang pera. Tsaka kung makadiri kay Fina, kay Rian, diba? Kala mo naman mayaman. Pero nung nag-progress yung karakter mo, sabi ko sa'yo, nakakalimutan kung ikaw, parang hindi ikaw yung nakikita ko Nakakatuwa yun. Yehey! At alam mo yan, di ba? Minessage na kita, pinost ko pa yung screen grab. Kasi talagang sabi ko talaga, kaya pala ni Rochelle to. Di ba? Napakahirap. Ako rin, pag pinapanood ko siya, kasi pag nandun ka sa zone na yun, talagang, siguro may pressure din na 19, World War II nangyari. So, syempre, gusto kong mapanood ako ng mga taong nabuhay noon na ako yan, yung gaganon sila, yung mga comfort women na ako yan, ako yung si Amalia. Oo. Hindi po pwedeng mag-imbento lang ako ng karakter na gugustuhin ko Dapat paying homage to the real person. Kailangan match na match talaga. Na may Diyos,
syempre, normal yun sa tao na pag nagkakaroon ng malalang problema, hindi ka na pagbigyan, bumibitaw ka sa Diyos, nagagalit ka. Kasi hindi ka nasunod, di ba? Pero syempre, darating ang oras, ang panahon, lalapit ka ulit. Di ba? Ganun ang tao eh. Normal natin yun eh. Di ba? So, ganun namin binuo si Tia Amalia. Plus, syempre lahat ng input ni Direk tsaka ni Coach Ruth Alferez na talagang ina-analyze namin na maigi si Amalia na bawat eksena kailangan i-analyze siya. Bakit ito naisip niya? Bakit kailangan yung ganon? Ganon siya kadugo bago ko gawin ng isang eksena. Ha? Bakit siya tumakas? Yung mga ganon. Kung tataka siya, yung ganon talaga. So, bawat lines niya, binubuo ko talaga siya. Tapos pag may tanong ako, guguluhin ko si Direk. Kasi kailangan clear siya sa akin. Kailangan bawat units ni Amalia dapat binubuo ko siya ng malinaw na malinaw. So, oo, parang ganun ako na pressure sa kanya. Kasi sinabi nga ni Direk Dom ng story ko namin na itong project na gagawin natin ay hindi madali. So, bakit ko dadalian yung trabaho ko? So, pinahirapan ko yung sarili ko. So, ganun ko siya pinrepair, which is sobrang talaga sarap sa pakiramdam pag may katulad mo na nakaka-appreciate ng ganung klaseng trabaho kasi hindi mo siya mapopost eh. Pero wait, hanggang ngayon ba ginagawa mo yung pagpapagpag? Kasi 'di ba doon sa mga huling kwento natin, bago ka umuwi tumatakbo ka muna or hindi ka muna nagpapakita kay Shiloh, pumupunta ka muna sa attic para tignan yung mga Christmas decor na August pa lang noon, tignan mo na. Hanggang ngayon ginagawa ko pa rin siya. Sa tindi ng mga eksena kasi. Kasi mas matindi yung mga ngayong, yung napapanood nyo medyo light pa yun eh. Yung ginawa namin itong talagang 2 days, hinayaan lang ako ni Art Be, sabi ko sa garahe lang ako. Ang gagawin mo doon, tutulala lang ako. Ganun lang ako, tutulala lang ako. Tapos, kailangan ko mag-inhale, exhale. Ayun din, exercise. Hindi, maganda yun kasi naiintindihan niya. Kasi I'm sure kung iba yun, kung iba yung sinabihan mo noon, parang, arte mo nakauwi ka na, tsaka hindi ka na artista. Parang, di ba, pwede nilang ganunin eh. Pero ito... Naintindihan niya na, kasi nagtuturuan kami ng mga eksena, kasi nasa widow's war siya, di ba? So, pag nagtatanong siya sa akin, ang dami-dami niya eksena na sobrang thankful kami. Like, mas busy siya, kasi MWF siya sa taping ng Widow's War, tapos meron siyang pipito. So, sobrang, minsan, pareho kami noon, nakapark na yung kotse sa labas, di pa bumababa. Anong ginagawa mo dyan? Papahinga lang ako. Hingal lang ako. So, mga 30 minutes, nandun lang siya sa kotse. Kaganong. Totoo ba yun? Yung pag nasa eksena kayo, yung mga comfort women, pag cut ni Direk, hindi kayo nag-uusap-usap? Totoo ba? Hindi talaga. Hindi kayo nagkukwentuhan? Walang hindi. Kasi, ang hirap daw pumutaw dun sa character. Mahirap talaga. Hindi siya biro. Hindi siya talaga biro. Tsaka, yung kahit yung yabag ng paa namin talagang lahat mabibigat. So, siguro pag talagang lumakad ka na, kasi medyo malayo yung tent namin dun sa set. So, pag nasa tent na kami, tsaka, okay. Kumusta? Okay naman yun eh, no? Yung babaliin mo na. Meron na kayong physicality na pag nasa tent na, o awat na. Yung tent. Kasi may yun eh, hanggang sa naglalakad kami, papunta sa tent, tahimik pa kami. Pero once na, pagpapunta naman kami sa set, tent, mabigat na agad, lakad, hanggang sa makarating sa set, mabigat kasi diba yung ibang taping, diba? Parang pagkat, nagkakarutan kayo kahit na, na yung parang, eksena lang yan, ganyan, kahit sabi mo mabigat. Pero this time, pag nag-cut si Direk, hindi kayo nagchichikahan. Walang Hindi. So, i-remind niya kami na galing kayo sa ganito, ganyan. Tapos doon pa lang kami maiiyak na parang, doon pa lang kami nare-remind na dapat, pagdating ng action, wala nang ganong remind. Dapat ikaw nang mag-isa. So, nalaman namin na, hindi pala po pwedeng pagkat masaya agad. Kasi kailangan
ma-maintain yung, oo, kasi may next scene pa. Tapos, si Direk Dom din, na minsan, natutunan ko rin to kay Direk Dom, kasi Direk Dom, napaka-masiyahing director talaga. Totoo Napaka-perfect niyang kapitan. Kumbaga, ang tingin ko sa kanya, kapitan ng barko. Lagi ko naman sinasabi sa kanya na look forward ko siya after ng Royal Blood. Nung napanood ko yung pagkakadirect niya sa Royal Blood, sabi ko, pinangarap ko na maging director ko siya. At lagi ko sinasabi sa kanya yun. Tapos ngayon, naging director ko siya dito sa Pulang Araw. Grabe. Pag nagsasalita siya, papatawa yun. Pag darating, ang heavy-heavy ng mga eksena. Papatawa siya konti, tapos magsusorry siya. Pero, once na pumunta na siya dun sa booth niya, kailangan ikaw din, seryoso ka na din. So, minsan, pag natawa ako sa kanya, tapos bigla siyang pupunta sa booth, nawala na ako sa character, ako yung talo Hindi. At saka, di ba, parang, parang lahat, everyone's bringing their A game. Tapos, wait, ako lang, competitive din ako, Kaya mo, nagpapatawa siya, tinasarado ko yung tenga ko. Pero sobrang cool talaga si Direk. Gets ko na. Kasi natatandaan mo dati, pag nagkikita tayo, yung tinatawaan kita doon sa yung eksenang adobong baboy. Tapos sabi mo sa akin, wait lang be, marami pa yan. Mas matindi, walang kwenta yan. May mas matindi pa dyan. Oo, nag-gets ko na ngayon. Kasi kakapanood ko na. Yun yun, di ba? Wait lang. Meron pang mas matindi dyan. May mas matindi pa doon. Oo, malala. Matitindi doon. Wait lang Basta malala siya. Hindi ko alam paano ko siya nagawa or natapos. Hindi kasi ako nanonood ng playback. Hindi ko pinapanood yung itsura ko. Ever since ganyan ka? Oo, ayoko. Dahil? Hindi ko alam. Nahihiya akong makita yung sarili. Hindi mo pa rin, oh my God, hindi mo pa rin na-overcome yan. Ayun, pero at least, diba, diba, may mga nakakapuna na sa'yo na, galing mo doon. Ang galing mo doon, oo, sobrang. Tsaka, sabi ko nga alam mo, grabe yung binigay sa akin ng Pulang Araw. Kasi sabi ko nga, ang konti lang ng taping ko dyan minsan magte-taping ako once a month. Siyempre, yung pagkaka-recall mo, saan galing tong eksenang to? Hindi naman. Saan pupunta to? Hindi yun, be. Once a month ka nga lang mag-taping, pero tekan muna yung mga eksena. Totoo! Pwede bang everyday na lang ako mag-taping, pero okay lang yung eksena kaysa ganito? Wala akong eksena talaga na, isang beses lang ako binigyan ng eksena na magaan. Siguro yun nga, yung pilot namin, yung kay Rian, tsaka yung yung sinusuklihan ko yung buhok ng anak ko. Oo. Yun lang yung magaan kong eksena, bukod dun wala na. Kaya napaka-unforgettable tong experience ko dito sa Pulang Araw. Kasi lahat magaling. Hindi ka ba pwedeng peti? Kasi yun. ultimo talent. Fulfilling, no, as an actress, na makatrabaho mo yung mga ganitong yung mga kalibre. Ganito, kahit yung props, ilaw, lahat. Perfect. Yung sobrang treat ito para sa akin. Isang napakagandang regalo sa akin ng Pulang Araw. Tsaka alam mo yung, hindi ka po, ang mga nagpapapicture sa'yo, hindi basta-bastang tao, may mga profession. So, lawyer, di ba? So, nakaka-proud talaga. As in, may teachers na nanonood. So, ibang klase. Tapos, ang mga tao ngayon, iba na ring klase. Ibang klase tumimpla ng pinapanood nila. Hindi na yung sampal-sampalan lang, di ba? Ibang klase din mag-comment yung mga tao. Kaya talagang hindi mo po pwedeng putyo-putyoin lahat ng eksena. Totoo yan. Totoo. Kasi, tuntua ako kasi kumapit na sila kay Tia Amalia. Diba? Parang mahalin nila si Amalia. Ang sarap nun sa pakiramdam. Pero yung totoo, ito sasabihin ko sa'yo, nakaka-proud ka. As somebody who has seen you from Nene days, and ngayon, talagang napaproud ako sa'yo sa na-achieve mo.
Ang sarap sa puso. Mm-mm. Kasi ang pure, alam mo yun, ng message mo. Kasi ikaw isa ka sa mga nakasubaybay sa akin ng, di ba? Lahat nakita mo na, kamalditahan ko. Alam mo kung kailan buwisit yan. Oo. Oo. Lahat ano mo yun? Tapos ngayon, ang sarap. Thank you, be. And I will continue to support you. Not just because you're my friend. Because you deserve it. Ano ba? You deserve it as an actress. Ano ba? Sa totoo lang. Teka una, before I let you go, alam mo naman, ang tradisyon na sa Updated with Nelson Canlas na iniikot ko na ikaw naman ang magtatanong sa akin ng isang hard-hitting question. Oh my gosh. Hindi mo naman ako ni-ready dyan. Pe-personalin na naman kita. Kahit ano. Kahit ano lang. O personal lang. Oh, go. Sige lang. Hindi mo na showbiz eh. Diyos ko, showbiz ka na ng forever. Ano ang pinaka hindi nyo malilimutang mag-asawa na sagad na pinag-awayan nyo? Sagad yung maghihiwalay na. Pahiwalay na. Ang dami. Hindi kasi alam mo, ang dami naming episodes kasi 10 years na nga kami, 'di ba? Ang dami naming episodes na maghihiwalay kami. Pero kasi lahat halos yun puro kaartehan lang eh. Parang ano yung pinakasagad? Kasi alam mo, sa totoo lang, parati ko sinasabi to ang boring nung buhay namin. Boring in a good way. Na wala kami pinag-aawayan sa pera. Never kaming, nagseselosan kami pero walang kwentang selos. Kasi sinabi mo na sa akin yan. Na boring nga yung buhay nyo na hindi nga kayo nag-aaway. So, kaya gusto ko malaman. Gumagawa na lang ng away. Aminin mo yan kasi 'di ba minsan gusto mo lang gumawa ng away. Kasi, ikaw lang yung maldita. Si Mix kasi mabait. Alam ko kung saan ka nakatira. Tsaka yung taong yun, alam mo yung walang masamang tinapay. So, sure ako, ikaw yung mga away. Kaya ikaw ang... Hindi parati. Wait lang hindi parati. Totoo lang. Meron din, si Miggy naman, hindi naman siya perfect. Meron ding mga days na yung hindi nakikita ng mga tao na pagod siya, gusto magmaldita, tapos hindi ko maiintindihan kung bakit. So, yun, doon na yung away. And most of the time, parating maghiwalay na tayo. Nasigawan ka na ba niya? Hindi. Ako parati. Ano yun? Ewan ko sa kanya. Masinghal ka eh. Wow, salamat Salamat Sabihin ko na nga yung mga sinabi ko sa iyo tungkol sa pulang araw. Si Miggy kasi maano siya, yung hindi mo pa kailangan, binibigay niya na. Alam mo yun? Parang, hindi, totoo yun. Yung naisip mo palang nauuwak, may tubig. Hindi, totoo yun. Maalaga siya talaga, tapos maintindi siya. Masasabi ko talaga na maganda yung pagpapalaki ng magulang niya sa kanya. Sa totoo lang. Ganun. Ganun talaga ang true love. Walang away na. Yung away niyo walang kwenta talaga. Yung talagang ang pinagsimulan parang kutsara tinidor. Parang ganun kasimple. Tapos nagiging parang ganun lagi. At saka it's a learning process. Parating yung hindi na namin pinag-aawayan yung napag-awayan namin dati. So kung mag-aaway man kami ulit, magdidiskusyon man kami ulit, iba na. Tungkol na sa iba. Pero yun. Thank you very much, Rochelle. Thank you.